and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Hindi ko po, o hindi namin birthday, o hindi ko alam kung paano ito susimulan, but yun nga, hindi po kaarawan, hindi namin anniversary, and hindi rin para magpasalamat sa answered prayers like materially. But looking backward, more than 60 years or more or less, I remembered sinasama ako ng aking tita. Siya ang dahilan kung makarating ako dito at makilala ang CCBC family. Makilala si Lord as my personal Lord and Savior. Back then, tinutulungan din ako ng aking pinsan at mga titos, titas. Ang aking labing pinsan, kaibigan, friendship. Pagkakultuhan at kaaway na trabahan. So, sa simpleng pamamaraan niya, lahat yung pinakilala sa akin si Lord kung paano mamuhay bilang aminin na isang makasalanan at mamuhay bilang isang Christian. Nagpatuloy ang mga linggo at naranasan ko din ang pangungulila, lalo na sa akin at kanyang pamilya, kabiguan at pagkukulang. Maraming beses na rin tayo o kami sinubog. Andiyan na rin yung naging palipat-lipat tayo ng lugar na parang lagi ka naghahabol ng autos. Like nung nakwento ako sa Sister Mila na masasana tayo nakarating. At isa na rin po ako doon na nakasaksi. Gayun pa man, naging matatag kami sa paniniwalang someday, one day, we will find new place, a new home. Alam niyo po, I am super proud to say na after all of this, imagine, hindi niya tayo pababayaan. Sino yung tinutukoy ko? Si Lord. Hindi niya kami pinabayaan o pinapabayaan. Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Sabi rin sa Matthew 6, verse 25, 24, correct me if I'm wrong. Do not worry about life's necessity. As God provides, seek God's kingdom first. And do not worry about tomorrow, as it will worry about its own things. Ibibigay ni Lord ang lahat ng pangangailangan or needs. Like John 14 verse 8, if God is all you have all you need. Ibinigay ni Lord sa akin ang aking butihin at mapagmahal ang sawa. Yung dating mangunguli lang sa aking pamilya, ngayon ay higit at sumobra pa ang saya. Ligaya na minaranas niya. Yung pangako niya sa iyo, hindi niya yung makakalimutan. Yung nagtiwala ako sa Kanya at sa Kanyang kakayahan. Hindi man kaming dalawa perfecto. Marami pa rin pagdadaan ng hirap. Saya. Naniniwala kaming si Lord ang laging nasa pagitan sa lahat ng bagay at sa lahat ng desisyong aming gagawin. Napansin kong bitin ang aking testimony because I know my story, our story, is not yet done. Psalms 30 verse 5. Your story is not finished yet. You'll soon laugh in the place you have cried. Keep going. God is with you. Wait, ito ba? Mga kapatid. God showed His faithfulness to me and to my family. And alam ko that He will show, even in the future, His faithfulness in my life. My journey as a mother, wife, and as a Christian has just started. And whatever the future lays ahead, I will face it with a peaceful heart. Because I know I have wonderful, faithful, and loving Lord our God, always there for me and my family. To God be the glory. Parang ang hirap. Ang testimony ko para sa akin, parang ang hirap umpisa dito sa unahan. Kasi parang second time dito sa unahan, makatingin sa unahan. Yung first time na-busy, natumayo ako dito. Ito yung second time. After 10 years na ako.
Dahil una-una, iwasan tayong kabuntuhan, lahat ng mga kasalanan, kailangan mo iwasan ka na. Hindi ko na rin, hindi ko masabi kung paano. Pero sa blessing naman, binigyan naman sa akin na, ano na sa akin. Mga tao ko, sila nagpunta sa akin dito, tinulungan nila ako. Hindi gawa ko na ni Lord. Nagbigyan ng tao na makapagkakaroon. Sila yun. Blessing sila sa akin. Lalo na pamilya ko, siyempre na, minsan tatawa na ako sa sarili ko. Bakit? Ba't niya binibigay sa akin sa mga pangangailangan nila namin, pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano nangyayari kasi walang trabaho sa ako. 8 years na hindi nagtatrabaho. Pero pinuprovide niyo pa rin yung mga pangangailangan namin. Nakukuha pa namin yung mga gusto namin, nakakuha kami kahit saan, nakabili kami ng bahay, lupa, savings, nakapag-save kami para sa emergency, may makukuha kami. Nakakotse yung asawa ko, ako na lang. Meron akong memory verse, Matthew 6:33 kahapon nandito ko, parang part pa rin siya ng message ko kayo. Ngunit, higit sa lahat ay pagsisikapin ninyo na kayo'y paghalian ng Diyos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Meron pa isa. Mga Kawikaan 3, verse 5 to 6. Kaya ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangala sa sariling karunungan. Sa lahat ng inyong gagawin, niya'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. At meron po ako isang kanta. Kakanta na yan. Kakanta na yan. Kakanta na yan. Yung pamagin na ay buti-buti mo pa rin. Pakinggan mo nga yung YouTube. Bible. Holy